Magandang hapon po sa ating lahat and welcome po sa ating press conference ngayong hapon po ng September 16, 2025 para po sa ating binabantayang sama ng panahon na si Tropical Depression Mirasol. Ngayon po ay kasama natin ang ilan sa ating mga key officials na siya naman po magbibigay sa atin ng karagdagang impormasyon ukol dito sa ating binabantayang sama ng panahon. And to formally start our press conference this afternoon, let us welcome for a short message our beloved Administrator, Dr. Nathaniel T. Servando. Magandang hapon sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga kaibigan at partners from the media, sa ating mga kasamahan sa pag-asa, maging sa lahat ng mga nakatutok sa Prisco na ito online, sa iba't ibang ahensya at of course sa ating mga kababayan. We convened this press conference to provide you the latest update about Tropical Depression Mirasol. Ito ang bagong bagyo na namuo o nag-develop kanginang hapon mula sa isang low pressure area na ating binabantayan mula pa kahapon nasa silangan ng Quezon. In this briefing, ibibigay ng DOST Pag-asa ang pinakahuling ulat tungkol sa kalagayan ng bagyong ito. Ano ang mga lugar na direktang maapektuhan nito at ang mga potensyal na epekto o impacts nito. Ang bagyong Mirasol ay pang-13 bagyo sa taong ito at pangalawa sa buwan ng September. Ang DOST Pag-asa under the Department of Science and Technology sa pamumuno ng ating mahal na kalihim, Dr. Renato Yoseridom Jr. ay masusing subaybayan ang development movement ng bagyong Mirasol nito dahil medyo malapit na ito sa kalupaan at anumang mga pagbabago sa kanyang pagkilos, potential kung ito ay mag-intensify pa ba, ito ay ipaabot namin kaagad sa ating mga kababayan at of course sa lahat ng mga ahensya na involved sa disaster preparedness. Dahil malapit na po ito sa kalupaan, ang signal number 1 ay pinairal na sa maraming lugar sa Northern Luzon. Bagamat ang taglay nitong lakas in terms of wind ay umabot ng 55 km per hour near the center at gustiness na umabot ng 70 km per hour. Ang kilos nito ay 25 km per hour generally northwestward, patungong silangang bahagi ng Northern Luzon. Nakikiusap po kami sa ating mga kaibigan sa media, maging sa ating mga kababayan na tulungan kaming ipalaganap, disseminate ang mahalagang impormasyon tungkol sa bagyong ito upang makapaghanda o makagawa tayo ng kaukulang hakbang upang maibsan ang magiging epekto nito, lalong-lalo na ang panganib, dala nitong hazard, mga malakas na mga pag-ulan. Of course, pinapayuhan din natin ating mga kababayan na sundin at sundan ang mga advisories na ipapalabas ng DOST Pag-asa at kung ano man ang mga advice mula sa local disaster management ay ito ay sana'y sundin natin. Muli, magandang hapon sa ating lahat. Ang aming mga kasamahang eksperto sa Weather Division, maging sa Hydrometeorology Division, mga kalagayan ng ating dams ay ibigay sa simpleng presentation nila. Magandang hapon. Thank you very much. Pag-asa Administrator Dr. Nathaniel T. Servando. At ngayon naman po ay ating pakinggan yung mga latest update hinggil sa ating binabantayang tropical depression na si Mirasol. Makakasama po natin ang isang weather specialist and duty forecaster from the Weather Division, Dr. John Manalo.
Magandang hapon po. Ito po ang ating update patungkol sa ating minomonitor na Tropical Depression, Mirasol. At dito po sa ating satellite image, by the way, kaninang alas 8 ng umaga, naka-medium chance pa itong yung LPA. Pero noong 2 p.m. ay tinaas natin ito sa high. At sa kasalukuyan, ngayong 5 p.m. ay dineclare na natin na tropical depression. At binigyan na nga po natin ito ng local name na Mirasol. Ito ay nasa 210 kilometers east-northeast ng Infanta, Quezon. Ito ay may taglay na lakas ng hangin malapit sa mata o sentro ng bagyo na 55 kilometers per hour at pagbugso. Ibig sabihin, bigla ang paglakas ng hangin sa paligid nitong bagyo na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito ay nagmumove pa northwest, papalapit sa kalupaan ng ating bansa sa bilis na 25 kilometers per hour. Nakikita din natin sa ating analysis na may posibilidad na bumagal pa ito habang binabaybay yung ating eastern coast ng Luzon. At ito ay nagdadala ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan, lalo na sa malaking bahagi ng eastern part ng Luzon, kasama yung Bicol region. At bukod dito, sa Tropical Depression Mirasol, ay nakakaapekto din sa atin itong southwest monsoon or habagat, particular na dito sa Palawan, sa western Visayas, at sa western part ng Mindanao. Ibig sabihin, malaking bahagi ng ating bansa ay nananatiling maulap at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan. Except lang dito sa bandang eastern part ng Mindanao. At yung LPA na ating minomonitor ay nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa mga susunod na oras, ay posibleng nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At wala na itong direktang epekto o anumang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Also, meron din tayong minomonitor na cloud cluster. Ito yung mga kaulapan dito sa eastern na part o sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan ay nananatili itong cloud cluster o kaulapan lang. Wala pa itong defined circulation at hindi pa pumapasok sa mga checklist natin para i-declare siya na LPA. Pero habang lumalapit ito sa Philippine Area of Responsibility, ay tumataas din yung posibilidad na ito ay maging low pressure area by Friday. At dahil nga po dito sa bagyong si Mirasol, ay meron tayong nakataas na tropical cyclone wind signal number 1. Ibig sabihin, malalakas na hangin yung pwedeng makaapekto sa mga lugar na nakataas sa signal number 1, 39 to 61 kilometers per hour. So, posibleng makasira ito ng mga bubong, lalo na kung mahina yung structure na ating tinutuluyan o mga structure sa paligid ng ating bahay. Kasama dyan, yung Batanes, yung Cagayan, kasama yung Babuyan Islands, yung Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, northeastern portion ng Quirino, Isabela, northern and central portion ng Aurora, Polillo Islands, northern portion ng Camarines Norte, northeastern portion ng Camarines Sur, at probinsya ng Catanduanes. Kaya gusto natin paalalahanan habang hindi pa dumalapit ng tuluyan sa atin yung si Bagyong Mirasol, ay paghandaan natin kung may kailangan tayong i-reinforce na structure o mga tent na nakalatag pa, ay pwede na natin itong gamitin na tsansa para mapaghandaan yung paglapit pa itong si Mirasol. At ito yung weather advisory, ibig sabihin from 5 p.m. today hanggang 5 p.m. bukas, ay posible na makaranas tayo ng 50 to 100 millimeters na mga ulan. Ibig sabihin nito, ay posible yung mga localized flooding o yung mga flash floods. Lalo na sa mga nakatira sa urbanized area o sa mga low-lying areas. And also, kung nakatira tayo malapit sa mga rivers, mga ilog, so posible na tayo ay maapektuhan ng mga pagbaha. Dito yan sa Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora. Also, habang lumalapit itong si Bagyong Mirasol, posible din yung tinatawag na orographic lifting. So yung mga kabundukan dito sa Cordillera Mountains, posible rin na makaranas sila ng mga pag-ulan. At bukas naman ng 5 p.m. hanggang sa isang araw, hanggang sa Thursday afternoon ng 5 p.m., ay posible din na makaranas ng 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan yung ating mga kababayan dito sa Batanes, Ilocos Norte, Apayao at Cagayan. Habang papalapit itong si Mirasol dito. So, mababawasan din naman yung nakataas na weather advisory dito sa eastern part ng Central Luzon at sa Northern Luzon. At ito yung ating forecast track patungkol dito sa kay Bagyong Mirasol. So, northwestward yung kanyang movement. Sa kasalukuyan, ito ay nandito sa vicinity o sa ating katubigan o coastal waters ng eastern part ng Luzon.
And then pinakamalapit ito sa ating bansa bukas ng madaling araw, alas 2 hanggang alas 6 ng umaga. At habang binabaybay nito, yung kanyang direction, ay posible na kung hindi magbabago yung ating forecast track at yung movement niya mismo at yung bilis niya, ay by Thursday ng hapon, nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Ito naman yung ating TC or yung Tropical Cyclone Threat Potential. Dito din natin nakikita kung ano ba, kung meron bang susunod na mga bagyo after nitong si Miresol. So dito sa ating, for first week, so ito yung low pressure area na binanggit natin kanina na any moment ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Ito naman yung nagre-represent kay Mirasol. At meron din tayong nakikita, yung binanggit natin na cloud cluster kanina, ay posible na mag-develop din into low pressure area. At nakikita nga po natin ito dito sa ating TC threat potential. Ibig sabihin, by the end of this week ay posible na nandito na at mag-exist na yung systems na associated dun sa cloud cluster na binanggit natin. At yan po yung ating update. Mamayang alas 8 ng gabi, yung susunod natin na Tropical Cyclone Bulletin. Salamat po. Thank you very much, Dr. John Manalo, our weather specialist and duty forecaster from the Weather Division. Ngayon naman po ay ating alamin ang mga status ng ating mga major dams, ngayon din ng flood advisory sa ating mga kailugan. Makakasama po natin ang ating duty hydrologist from the Flood Forecasting and Warning Section ng Pag-asa, si Ginoong Elmer Kalingal. Thank you and magandang hapon po sa ating lahat. Ito naman po yung hydrological update natin for today as of 3 p.m. Una, yung mga dams natin na minomonitor natin, kanina pong alas 3 ng hapon, ang kanya pong, yung pong anggat, ang kanya pong present elevation is 202.83. May bagya po siyang pagtaas na 0.29 meters, but below 7.17 pa rin po siya. Doon naman po sa kanyang normal high water level na 210 meters. Yung pong IPO, ang kanya pong present elevation is 100.87. May bagya po siyang pagbaba na 0.01 and mababa pa rin po siya ng 0.23 sa kanya naman pong normal high water level na 101.10 meters. Yung pong lamesa, ang kanya pong elevation is 79.25. May bagya rin po siyang pagbaba na 0.02 and mababa pa rin po siya ng 0.90 meters sa kanya pong overflow level na 80.15. And ito po namang yung mga dams na Ambuklaw, Bingay, San Roque, dito po sa may bandang Benguet. Ang Ambuklaw po, ang kanya pong present elevation is 751.59 and may bagya po siyang pagtaas na 0.02. And mababa na lang po siya ng 0.41 meters sa kanya naman pong normal high water level na 752. Although meron po tayong na-observe na pag-ulan, so kaya po medyo bagyang umaangat po siya. That's why ang binga po ay still nakabukas pa rin po siya ng 1 gate, 0.3 meters in height at meron pong total discharge na 74.18 cms. And yung pong downstream ng Ambuklaw, which is dun, yung sumasalo ng pinapakawalan tubig ng Ambuklaw, ito pong binga. Ang kanya pong present elevation is 573.64 and may bagya po siyang pagtaas na 0.14. And mababa na rin po siya ng 1.36 sa kanya naman pong normal high water level na 575 and still nakabukas pa rin po ng 1 gate, 0.03 meters. And may total discharge po na 83.76 cms. And yung pong pinaka-downstream, yung sumasalo po ng pinapakawalang tubig ng Ambuklaw Binga, ito po San Roque. Ang kanya pong present elevation is 260.34 and may bagya pa rin po siyang pagbaba na 0.12 meters and mababa pa rin po siya ng 19.66 meters sa kanya naman pong normal high water level na 280 meters. And mapapansin po natin, yung pong Agno River is meron po kaming situationer. Gawa nga po ito pong Ambuklaw Binga is nakapaloob po siya sa Agno River Basin. And meron po kaming situationer for precautionary measure doon po sa mga barangay sa downstream po ng Ambuklaw. Ito pong Ambuklaw, doon po sa may bandang Bukod Benguet, and doon po sa may bandang Binga, sa downstream ng Binga. Ito pong Dalupirip and
Tinugdan sa Itogon, Benguet. And ito naman pong Pantabangan Dam. Ang kanya pong present elevation is 208.73. May bagya po siyang pagtaas na 0.01 and still mababa pa rin po siya ng 9.77 sa kanya naman pong normal high water level na 218.50 meters. Magat Dam, 183.20. May bagya rin po siyang pagbaba na 0.24 meters but mababa na lang po siya ng 6.80 sa kanya namang normal high water level na 190 meters. And although mababa na rin po siya ng 6.80, still nakabukas pa rin po ng 1 gate, 0.5 meters, and may total discharge po na 527.92 cms. And Caliraya, 287.66, bumaba po siya ng 0.18 meters. And gawa nga po ang Magat Dam is nagpapakawala ng tubig. Nag-issue rin po tayo ng situationer, which is sa Magat River, which is yung Magat Dam is nakapaloob naman po dito. So, for precautionary measure din po, doon naman po sa barangay sa Ramon, San Mateo, Aurora, Cabatuan, Luna, Reyna Mercedes, Burgos, Nagilian, Gamo, sa Isabela at yung pong Alfonso Lista sa Ipugao. It's still for precautionary measure din po yung aming advice sa kanila. And ito naman po mga advisories na ini-issue namin for possible flash flood din po dito sa Region 3, Region 4A, Region 4B, Region 10, BARM, and for necessary precautionary measure dito po sa Region 5, 6, 12, and 13. Although ang aming pong updating is 6 p.m., so maglalabas po kami ngayon ng panibagong advisory. Yun lamang po and marami pong salamat. Thank you very much, Mr. Ermer Caringal, our duty hydrologist from the Flood Forecasting and Warning Section. Ngayon po, dako tayo sa ating pangalawang bahagi ng ating press conference. Pero bago po yan, allow me to acknowledge the presence of our media partners who are joining us right now in this press conference. We have our friends from the ABS-CBN News. We also have GMA Super Radio DCWB. We also have DZMM Radio Patrol sa Istrenta. And of course, we are also being joined by our friends from various media organizations joining us right now in our FB and YouTube live streaming platforms po natin. Ayan. And of course, we are also joined by our key officials right now, headed by our beloved Administrator Dr. Nathaniel Servando. We also have here our Chief of the Weather Division, Engineer June Galang. We also have Ms. Annalisa Solis, the Chief of the Climate Monitoring and Prediction Section. And in our audience is Mr. Michael Bala, the Officer in Charge of the Research, Development, and Training Division. Ngayon po, open na po ang ating floor for any queries that you may have. Sige po, we can now ask questions. Si Sir Glenn from GMA Super Radio. Sir? Sir, dito na lang siguro. Hello. Ayan po. Ayan, sige. Sir, yung ano ba yung katangian nitong bagyong Mirasol na ito? Mas marami bang ulan ito? O mas magiging mas mahangin pa, lalakas pa ito? Paano po ba? Thank you, sir. Si Dr. Nats or... si Dr. Jan. Sige, sige. In terms of characteristics, no, kung i-compare natin with other TC category, relatively pinakamababa o pinakamahina na type ito ng bagyo sa atin sa category natin dito sa Pag-asa. So yung impact niya, pero in terms of rainfall naman, kung mapapansin natin, yung pinakita natin na weather advisory, na mainly yung 3 provinces lang sa Eastern Part, siguro baka pwede natin din ipakita, ibig sabihin, hindi siya ganun kalawak yung mga pag-ulan. So limited lang sa 3 probinsya. Yung first 3, yung kaninang pinakita natin, yung Isabela, northern part ng yung Aurora at saka yung Cagayan. So pero sa second day, from 5 p.m. bukas hanggang 5 p.m. sa Thursday,
ang naging maulan na lang ay yung 3 probinsya dito sa northern part ng ating bansa. Well, consistent na meron yung Batanes. Ibig sabihin, yung lawak ng kaulapan na associated dito kay Mirasol ay hindi ganun ka-extensive. Pero in terms of wind speed naman, ay since tropical depression lang siya, umaabot lang ng up to 61 kilometers per hour yung bilis ng mga yung lakas ng hangin na associated dito. So relatively, kung i-compare natin sa ibang kategory ng bagyo, medyo may pagkahina siya. Pero posible pa rin na magkaroon ng minimal damage kung hindi natin paghahandaan or kung very weak yung structure. May mga nakalatag tayong na lona na by around 60 kilometers pwede nang itumba. So yung mga ganong bagay yung pwede natin consider dito. Alright. Thank you, sir. Thank you po. Si Ma'am Kelly from DCMM. Sir, gaano po kataas yung possibility na mag-landfall ito sa Isabela o Aurora kumpara po sa posibilidad na hindi ito tumama sa lupa? Sa ating pong analysis, sa Aurora po yung pinaka malapit na lugar na kung saan magla-landfall siya. At mas mataas po yung chance nito na magla-landfall siya as compared dun sa, I think pwede natin puntahan yung track. Pero dito sa ating forecast track, dito kay Mirasol, kung mapapansin natin, ito po yung tinatawag natin na cone of uncertainty. Or minsan, tinatawag din natin na cone of probability. Ito yung forecast track natin. Ibig sabihin, magla-landfall siya dito sa Aurora. Pero, within this range, dun sa upper limit niya and dun sa lower limit niya, pwede pa rin dumaan dyan itong si Mirasol. Ibig sabihin, may posibilidad pa rin, although maliit lang yung chance na baybayin niya lang itong coastal waters dito sa eastern part ng Luzon. At kung ganun man yung mangyari, mawawala yung posibilidad na mapa-weekend siya. Ibig sabihin, dahil nasa katubigan pa siya, posible pa o tataas pa yung posibilidad na mag-intensify pa ito o mas lumakas pa into tropical storm. At kapag ganun yung nangyari, ang magiging pinakamataas na pwede nating itaas na signal number ay 2. Pero focus lang siya dito sa eastern part ng Luzon. So, most likely Isabela and Cagayan. Sir, last na lang po sa travel and sea conditions. Safe pa po ba bumiyahe sa dagat, lalo na po para doon sa mga maliliit na bangka? Opo, sa kasalukuyan ay wala pa rin tayong nakataas na gale warning. Ibig sabihin, safe pa din. Pero, kapag maliliit na bangka o maliliit na sasakyang pandagat yung gagamitin natin, hindi po natin i-advise yan. Actually, kahit na yung mga kaulapan na yan na magdadala ng mga thunderstorms, yung mga malalakas na ulan na yun ay pwede na makapagpaantala dun sa kanilang pagbabiyahe kung mangingisdaman sila. Nga pala, ito pong Metro Manila, kumusta magiging weather natin, especially on Sunday? Kung meron na ba, mapo-forecast naman natin yung, kasi may big rally on September 21. Opo. Well, siguro unahin po natin sa kasalukuyan. Cloudy po siya sa kasalukuyan dahil dun sa extension ng kaulapan na associated dito kay Mirasol. And also, yung southwest monsoon, habang umaakyat siya, may posibilidad na hilahin niya yung hangin na associated dun sa habagat natin. Kaya posible na maapektuhan ng habagat yung western part ng southern Luzon. At kapag ganun yung nangyari, ay mananatiling maulap at mataas yung tsansa ng mga pag-ulan kasama yung Metro Manila sa weekends. And also, kung maalala natin yung binanggit natin kanina na cloud cluster sa labas ng PAR, nakikita natin na yung magiging movement niya ay northwestward din. At dun sa TC threat potential natin, ay nakikita din natin na posible na maging LPA yon and then maging bagyo siya. So yung bagyo na yon, yung system na yon, ay posible rin na makatulong para mag-contribute ng mga kaulapan at yung interaction niya with southwest monsoon. Pero in terms of intensity, ay hindi naman natin nakikita na tipong sobrang lalakas na pag-ulan yung ating mararanasan sa weekends. Dagdag ko lang na bagaman ang nakikita natin na ang direktang maapektuhan ng bagyong Mirasol ay ang Northern Luzon, kung tingnan natin ang kaulapan base sa satellite image, may mga cloud clusters halos the whole country, no? Meaning, kahit malayo, lugar na malayo sa bagyo like Visayas or Mindanao, ay posibleng magkaroon ng mga pag-ulan dulot ng tinatawag nating localized thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon or early evening. So ito yung dapat din nating bantayan. Kaya ang aming kasamaan sa Hydrometeorology Division, in fact, nagbigay ng general flood advisory as far as Mindanao and some areas in the Visayas. Thank you. Thank you very much, Dr. Nats. Baka may katanungan pa po ang ating mga kasamaan sa pamamahayag.
dito sa ating WFFC venue. Okay po. So siguro pasadaan lang natin ng konti itong mga katanungan sa online. Meron pong isa rito, no? Coming from Luke Ephraim David. Di po ba DOST ang nagde-declare kung may pasok o wala? Ayun po yung katanungan. So siguro si Sir June can answer that. Hello, magandang hapon po. Ang DOST Pag-asa po ay nagbibigay po ng warning o babala kapag mayroong paparating na bagyo at yung weather forecast. Bali, ito po yung ginagawang basihan ng mga ahensya na nagre-recommend ng suspension. Pero hindi po direkta ang DOST Pag-asa ang nagre-recommend ng suspension ng klase. Thank you so much, Sir June, for that clarification. Ayan. So habang naghihintay tayo ng ilang questions from our audience sa ating FB, siguro anyayahan natin si Ma'am Ana Solis for some updates regarding dito sa ating La Nina na binabantayan. Ma'am Ana? So magandang hapon po sa ating lahat. Ay, gabi na ba? Magandang gabi po. So kahapon po ay nagpalabas din po ang Pag-asa ng La Nina Alert. So ito po yung second level advisory ng ENSO Alert and Warning System natin na kung saan medyo tumaas po yung tsansa ng pagkakaroon natin La Nina at least October, November, December of this year. At posible pong makaapekto ito dun sa mas matataas na tsansa ng pagkakaroon tayo ng mga maraming ulan na posible pong mauwi. Diyan po sa ating mga tinatawag ng mga floodings, flash floods, and landslides. So, iba yung pong pag-iingat ang binibigay natin sa mga kababayan dahil ngayon pa lang po ay nakikita na natin po yung mga potential na mga ganitong mga combination ng mga iba't ibang rain-bearing weather systems ay magiging prevalent po. Yung mga ganitong scenario na may mga enhanced monsoon activity or magkakaroon ng mga bagyo or low pressure area. So yung pong mga combined effects na posibleng magbibigay ng maraming pag-uulan, mataas po ang tsansa until end of this year. So yun po yung binibigay natin para dito sa ating La Nina Alert na itinaas ng Pag-asa. Okay, thank you very much, Ma'am Ana Solis from CLIMPS ng CAD. Okay po. So meron tayong isa ring katanungan muli from our viewers sa Facebook page ng DOST Pag-asa. The question is coming from Russell John Taranco Tolentino. Ang katanungan niya ay, kailan daw po ba magtatapos ang habagat season? And nakakatakot na po kasi dahil puro daw po baha ang dinadala ng habagat. Ayun. Si Sir June, siguro? Hello. Normally, patapos na yung habagat natin by September at by October, nagkakaroon na tayo ng transition period. So, expect natin na unti-unti hihina na itong habagat pagdating ng October. Ayan, thank you very much, Sir June. At mukhang wala na pong katanungan dito rin sa ating mga online viewers. So siguro ay dumako na tayo sa panghuli nating to wrap up our press conference this afternoon. May we have a few words from our Chief of the Weather Division, Engineer Juanito Galang. So magandang hapon po sa ating lahat. Magandang gabi na pala. Sa ngalan po ng Pag-asa at ang buong ahensya, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat, sa mga kinatawan ng media, sa mga katuwang na ahensya, sa publiko, sa inyo pong pakikiisa sa press con hinggil sa Tropical Depression Mirasol. Pinapaalalahanan po natin ng publiko na manatiling nakatutok sa mga opisyal na bulletin na inilalabas ng Pag-asa. At sa inyo din po mga lokal na pamahalaan para sa mga anunsyo, mapayo o sa paghahanda at sa posibleng paglikas kung kinakailangan. Ang atin pong sama-samang pagkilos, disiplina at malasakit sa isa't isa ang pinakamabisang sandata laban sa sakuna. Muli, maraming salamat po sa inyong presensya at suporta. Magandang hapon po, magandang gabi na, at ingat po tayong lahat. Maraming salamat. Thank you, Sir June Galang. At yan po nagwawakas ang ating pulong balitaan ngayon pong September 16, 2025 para po sa Tropical Depression Mirasol. Gaya po na nabanggit,
manatili po tayong nakaantabay sa mga updates na ilalabas ng inyong ahensya, DOST Pag-asa. Muli po maraming salamat at magandang gabi po sa lahat.